na kahit ano ang kulay natin. Kaya sa totoo lang po, wala namang sumusuporta sa akin. Although makikita nyo ngayon, naka-align ko yung mga Sara Duterte. Kasi kami lang naman ang lumalaban! Kami yung mga makakaliwa, mga pink, mga dilawan, tumanggapin pa lang ng pera, mawalang niya! Kaya pala tahimik tong mga to eh! Tambunan! Noong unang naglalabas ako ng mga issues sa Comelec, kayo pa ang mga kasama ko eh. Lahat ng mga aktibidad po, nag-iimbita sa akin. Kaya nandito rin ako, naiimbitahan ako. Sumasama po ako. Dahil wala akong pinagkakautangan. Wala akong utang na loob. Wala akong alignment. Ang alignment ko lang katotohanan at tama. Kaya nag-a-attend ako parati. Para matigil ang kasamaan at pagnanakaw sa ating bansa. Pero na-observan ko parang, bakit yung kabilang side walang masyadong activity? Walang activity masyado. Napapadalas tuloy, napapansin nila, bakit parang dito ka sa opposition na sasama parati? Eh sila lang yung may activity eh, nalaban sa gobyerno. Yung mga ibang partido, wala nang activity na laban sa gobyerno. Dahil bayad silang lahat! Bullseye! Itong mga 18 Marines, hindi nyo ba naaalala last time? Noong ginagawa nilang scapegoat si Zaldico, di ba sinasabi nila na, uy, si Zaldico, bakit 18 Marines ang iyong mga bodyguard? Ang dami-dami, 18 na 18 Marines. Di ba ibig sabihin, binibigyan nyo ng credibility yung 18 Marines na yun, the fact na meron siyang hawak na 18 Marines. Pero nung lumabas yung mga 18 Marines, at sinabi nilang totoo na kami ang nagde-deliver in behalf of Zaldico, laban! Papunta yung pera dito kay Romualdez, mga congressman, senador, Comelec, Ila Trillanes. Ngayon, ayaw nyo na silang paniwalaan? Ano ba talaga mga bossing? Kapag against na sa inyo yung narrative, noong bumaliktad na sa inyo yung narrative, biglang ayaw nyo na silang paniwalaan. Pero nung ibinubuhos ninyo yung scapegoat kay Zaldico, grabe! Binibigyan nyo ng credibility na puro Marines yung bodyguard niya. Pero ngayon nagsalita na sila, automatic ayaw nyo na silang paniwalaan? Kasi kayo yung tinuturo na tumanggap? Mga ipokrito talaga itong mga tao na ito. Grabe yung pagka-ipokrito. Maraming salamat folks sa pag-imbita sa akin dito sa gathering na ito. Galing pa ako ng Isabela, nagbiyahe ako ng 12 hours to come here. Yeah, man! Pagod. Pero syempre hindi natin iiwan yung ating mga kakampi dito sa 18 Marines. Dahil love ko sila eh. Kasi nakarero ko yung mga yan, kinakasuhan kami. At naglalahad kami ng katotohanan. At nandito po ako ngayon sa harap ninyo para i-manifest ang aking support para sa kanila at sabihin ko sa harap ninyo na naniniwala ako sa kanilang sinasabi. Ako po si Attorney Harold Restitution, isa po akong Vice Mayor sa probinsya ng Isabela sa bayan ng Reyna Mercedes. Isa po akong Ilocano at isa po akong elective official. Pero higit sa lahat, isa po akong Pilipino. Hindi po totoo yung sinasabi nila na lahat na sa ating gobyerno ay tumatahimik na lamang at hindi lumalaban. Totoo po, ang impluwensya po ng administrasyon na ito ay pervasive at halos lahat ng tao sa ating gobyerno ay kinurap nila. Pati sa aming bayan, kinurap nila. Sila po ay napakalaking scam. Bago po ako pumasok sa gobyerno, first time ko po maging public servant, maging public official this time. Ngayong 2025, before that, nasa private practice ako at nasa private industries lang ako. Pero pagpasok po dito sa gobyerno, nakita ko po ang laking scam. Bilang abogado, nakita ko yung mga pinakamalaking scam. Pero ang pinakamalaking scam sa buong Pilipinas ay ang ating gobyerno. At lahat sila ay sama-sama. At iisa ang ulo. At ang biktima ay ang buong taong bayan. Tayo ang nagbabayad ng buwis. Binibigyan natin ang lahat ng pera sa kanila para lamang sila ay
sila ay nasa kapangyarihan. Yan po ay totoo. Inuuna nila yan sa panahon ng eleksyon. Nag-participate po ako sa eleksyon at yung expertise ko sa pag-audit ng information technology at pag-aabogado ay na-play ko doon, nakita ko. Doon unang binibili ang ating kalayaan. At ngayon pinapatotohanan ng mga 18 Marines. Si Saldico, inutusan sila na magbayad kay Chairman George Garcia ng 4 na maleta ng milyong-milyong salapi. Kung imumultiply mo natin, daan-daang milyon po iyon para kay Chairman George Garcia. Magkano po yun? Ano po ang kapalit nun? Hindi ba para bilhin yung outcome ng ating eleksyon? Tama. Ang eleksyon na lamang ang tanging mekanismo para ang bawat mamamayang Pilipino ay ma-exercise nila yung kanilang direct power sa bansang Pilipinas. Kapag tinanggal pa natin ang democratic process na ito na mag-elect directly ng mga taong mamumuno sa atin, masasabi pa ba natin na totoo tayong malaya? Hindi po tayo totoong malaya. At lalong hindi po tayo totoong malaya kung pati yung mga institusyon na dapat nagbabantay sa ating gobyerno ay binibili na rin nila. Ang mekanismo sa ating konstitusyon para bantayan ng ating gobyerno ay yung mga investigasyon doon sa Senate at doon sa House of Representatives. Doon sa mga hearing ng mga komite. Pero nabigyan pa sila ng mga envelope? Nabigyan po. Kapag yung magbabantay sa ating gobyerno ay nababayaran natin, matasabi ba natin sa ating sarili na totoo tayong malaya? Hindi po. Ganon din po sa ating judiciary. Marami ang sinasabi na sa kanila ay nababayaran. Merong dating leader ng judiciary na pumasok sa executive, pero sila ka-textmate ni BBM. At nag-uusap sila paano magnakaw ng pera ng taong bayan. Kung lahat ng ating independent institutions na ito ay magkakasama na, kasama na sila sa scam, totoo pa bang malaya tayo? Hindi po tayo malaya, mga kapatid. Itong mga 18 Marines, hindi nyo ba naaalala last time? Noong ginagawa nilang scapegoat si Zaldico, di ba sinasabi nila na, "Uy, si Zaldico, bakit 18 Marines ang iyong mga bodyguard? Ang dami-dami, 18 Marines." Di ba ibig sabihin, binibigyan nyo ng credibility yung 18 Marines na yun, the fact na meron siyang hawak na 18 Marines. Pero nung lumabas yung mga 18 Marines, at sinabi nilang totoo na kami ang nag-deliver in behalf of Zaldico, laban! Papunta yung pera dito kay Romualdez, mga congressman, senador, Comelec, Ila Trillanes. Ngayon, ayaw nyo na silang paniwalaan? Ano ba talaga, mga bossing? Kapag against na sa inyo yung narrative, noong bumaliktad na sa inyo yung narrative, biglang ayaw nyo na silang paniwalaan. Pero nung ibinubuhos ninyo yung scapegoat kay Zaldico, grabe! Binibigyan nyo ng credibility na puro Marines yung bodyguard niya. Pero ngayon nagsalita na sila, automatic ayaw nyo na silang paniwalaan? Kasi kayo yung tinuturo na tumanggap? Mga ipokrito talaga itong mga tao na ito. Grabe yung pagka-ipokrito. Ngayon ako ay lumalabas dito dahil obligasyon po natin na kahit ano ang kulay natin. Kaya sa totoo lang po, wala namang sumusuporta sa akin. Although makikita nyo ngayon, naka-align ko yung mga Sara Duterte. Kasi kami lang naman ang lumalaban! Kasi yung mga kaliwa, mga pink, mga dilawan, tumanggapin pala ng pera, mawalang iya! Kaya pala tahimik tong mga to eh! Tambunan! Noong unang naglalabas ako ng mga issues sa Comelec, kayo pa ang mga kasama ko eh. Lahat ng mga
po ako. Dahil wala akong pinagkakautangan. Wala akong utang na loob. Wala akong alignment. Ang alignment ko lang katotohanan at tama. Kaya mag-a-attend ako parati. Para matigil ang kasamaan at magnanakaw sa ating bansa. Pero na-observan ko parang, bakit yung kabilang side walang masyadong activity? Walang activity masyado. Napapadalas tuloy, napapansin nila, bakit parang dito ka sa opposition na sasama parati? Eh sila lang yung may activity nalaban sa gobyerno. Yung mga ibang partido, wala nang activity nalaban sa gobyerno. Dahil bayad silang lahat! Bullseye. Ngayon po, may pagkakataon po tayo na ipagpatuloy ang laban. Kapag tayo po ay tahimik, deserve natin na mag-govern tayo ng kasamaan, hindi ba? Yes. At ganoon din actually kapag rinefuse natin na mamuno, deserve natin na mag-govern tayo ng mga mas bobo, ng mga kurap, at magnanakaw sa ating bansa. Kaya mahalaga na tayo ay magsalita, na mag-participate at i-take up natin yung responsibility na pamunuan ng tama ang ating bansa. Kaya tama yung ginawa ni Sarah nung mag-announce siya as president. Kasi siya na lang yung boses na kumokontra sa malaking pagnanakaw dito sa ating gobyerno ngayon. At parang magkakaroon ng rally sa March 11, nandun kaya siya? Kasi sa lahat ng pagkakataon, sumasama po ako. Basta lumalaban tayo sa katiwalaan, basta may pagkakataon na may siwalat natin ang katotohanan at marali natin ang taong bayan para lumaban sa pang-aapi ng gobyerno at sa kanilang pang-aabuso at paglaban para sa ating ultimate na kalayaan, ako ay magpaparticipate. Kaya next week, para may pinaplanong rally, baka nandun ulit ako. Alright? Hindi ako mag-a-absent. Kasi yung mga nag-a-absent, baka yun yung mga nababayaran eh. Bullseye. Maganda sana kung nandun si Sarah sa rally, kung may rally no? Dahil mga kababayan, pagkakataon na natin ito, kailangan maging isa ang ating boses. Maging malakas para tapusin ang pagnanakaw dito sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyo. Inuulit ko po ang aking suporta para sa Itin Marines at sa lahat ng kapwa kong kinakasuhan, kasama na si Mike Defensor. Kawawa naman itong mga ito. Nagbibigay support lang. At saka si General Pokis, nag-kaso na rin. Wala kayo, marami tayong magkakaso, mga idol. Alright? Pero wag po tayong bumitaw. Sama-sama po tayo na lumaban laban sa kasamaan sa ating bansa. At makakamit din natin ang kalayaan. Huwag lang tayo bibitaw. Maraming salamat. At huwag tumanggap ng maleta! Please!